Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Patricia Merosal, ang guro ninyo ngayon sa Asignaturang Pilipino kay Takusha. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Noong Marianos, unahan mo ang panalangin. Handa na po. Ngayon naman, bago kayo pumusok, ipulot ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at sa ayos ang upuan. Sino ba? Opo. Maaari na kayo. Salamat po. So, makinig. Sa klase ng natin ngayon, may pumakala ako na dapat niyong sundin. Una, kapag ako ay nagsasalita dito sa harap, dapat kayong lahat ay makikinig na mabuti. Pangalawa, walang magsasalita o makikipag-usap sa katabi ninyo. Kung may katanungan, itaas lamang ang inyong mga kamay. Pangatlo ay bawal gumamit ng cellphone sa aking klase. Maliwanag ang ba? Opo! Ngayon, may lumiban ba sa klase ngayon? Meron po. Okay? So, sa pagtatala ko ng liban, ito ay pagkatan. So, bawat pagkat ay magsasabi ko, kung may liban, kung walang lumiban, ang sasabihin nila ay ore. At kung may lumiban naman, ang sasabihin nila ay hep-hep at ibanggit ang apelyido o huling pangalan ng lumiban. Maliwanag lang ba? Oo! Okay. Unahin ko ang unang pagkat. Hooray! Bagina. Pakilakasan. Unang pagkat. Hooray! Ay, sorry. Pangalawang pagkat. Okay. Pangatlong pagkat. Hooray! Pang-apat na pagkat. Hep-hep! Ang hooray! Pang-limang pagkat. Hooray! Pang-pitong pagkat. Hooray! Pang-walong pagkat. Hooray! Okay, so dalawa ang lumiban ngayong araw na ito. Si Digdal at si Hooray! Ngayon naman ay noong nakaraang pagkikita, pinalakay ang paksang bula at sinuri ang pamilihan ng puso. No, may apat na elemento ito. Ito ay ang una, ang sukat, tugma, talinghaga, at ang tema. Ngayon naman ay may bago tayong paksang tatalakayin. Handa na ba kayo? Oo! So, bago ang lahat, narito ang mga layunin na dapat natin makakuha. Magbasa ng sabay-sabay. Ito po ay ang karakteristasyon ng mga tauhan sa pagsilingan ng akda sa
ibang bahagi. At pag sinabi ko naman kanan ay humarap kayo sa kanang bahagi. At pag sinabi kong upo ay umupo kayo. Maliwanag lang ba? Oo! Okay, tumayo ang lahat. Magsisimula na ako. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Ay, upo. Upo. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Upo. Ito, magbibilis ha. Dapat bumilis kayo. Upo. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Upo. Kaliwa. Kanan. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Upo. Upo. Okay. Okay, sino ba yung mga liwa? Okay. Ngayon naman ay may ibabahagi ako sa inyo mga mahirap na salita. Ito ay tingnan ninyo ang salita sa Hanay A. Kasi tulog na ito na nasa Hanay B. So, may pamilyar ba kayo sa mga salita dito? Hindi. Oo. Okay, ngayon ay sasagutin ninyo. Pagtaas lamang ng kamay ang gusto sa sagot. Okay, wala. Kung wala, okay, binibining Robelo, binibining Bukaw, binibining Marawi. Ang pang-apat ay binibining Tan, at ang pang-lima ay binibining Pari. Okay, kung ibilisan. Okay, tama ba ang sinagot nila? Oo. Isang tokador. Saan ito? Aparador. Aparador, tama. Sa punyal. Patalim. Patalim, tama. Sa tuniko. Dada. Luming pagdagong. Sa tabing. Tela. Tela, tama. Sa sumungaw. Sumili. Tama. Tama lahat. Palampakan. Ngayon ay nagtukoy na ninyo ang mga mahirap na salita. Ngayon ay may panonoorin kayong video base sa mga salita dito. Okay, para mas madagdagan yung mga kalaman, ay may panoorin kayong video patungkol sa Dulang Tiyog Simon. Ano na bang manood ang lahat? Okay, so mayroon na panoorin nyo ng mabuti dahil pagkatapos ng video ay may gagawin tayo. Ito ay pangkata. Ano
pesos. Napakatigas na kalooban niya sa pagtanim. Pasensya na, may itikan. Ikot sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos para makatulong siya sa pagliligtas ng kapatid niya sa makabilang buhay na. Pasha, magbibigay sa ako. Bata na sa dasaan sa sasakyan. Patawag siya ng at sa kanyang pagtakbo ay nilaman niya ito. Pinagkaya at sasagasaan siya. Nagtulungan kami sa mili. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ang dalawang mata. Ako naman naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ako ng manigang ito. At hawak niya ng mahigpit. Nawari ayaw bitawan kahit sa kamatayan. Ano ang nangyari kay Iso? Kinuha ko ang maniga. Simula ang pagbabago sa aking sarili. Sa pagdaan ng mo, ako yung dapat kinalita. Nakita ko ang masakay at naliliwala ng mga bata. Hindi na siya nagtiwala na siya yung malakakay. Wala naman mo, hindi mo alam ka na mangyari. Nangyari ka, hindi mo nalila at hindi mo sa akin. Kasi hindi siya napakalala sa akin. Dahil sa bata, sa oras sa kanya mga kaya, kailangan hindi pa rin. Na kailangan ng kawalan natin para sa oras ng panundan sa mga pagkasawilan. Meron siya mga Sana nakakawala na tayo doon ng isa. Hindi na natin pa kasi ang pinasalan kaya natagalan ako. Tara na, hindi ako eh. Tara na ba? Kaya natin dito mga para din siguro. Tapos na yung pinanood ng video. So, batay sa napanood ng video, ano ang mensahe na kung napansin nyo sa napanood ng video, binibigay sa Laguna? So, batay sa pinakitang video nyo, ito ay patungkol sa pagdadasal o ang pananampalataya, ang pananalig sa Panginoon. Okay, magaling. So, pagkakas natin si Dili kanina. So, ito ay patungkol sa isang kamahin na pinagdidigan niya yung pananampalataya sa Panginoon. So, pangalawang katanungan, kung ikaw si, ano ang mensahe na pinakita sa video na yung pinanood na ang dami ng Simon, ibinig mo.
ano ang mensahe na nakita sa ulat niyo? Ang mensahe na pinapagawa ko sa bilang sa video na ito sa atin. Pagkakataon sa video umuwi ko sa pagiging magdasal na sa atin ang pagkakataon ng mga pinagawa. Kailangan pagkakataon para sa atin. Di magaling, pagpapaka natin sa pinigin ng tao. Kung tama, no, ang kanyang sinasabi na, panindigan natin ang pananampalataya sa Panginoon dahil ang matibay na pananampalataya ay isang magbibigay talaga sa atin upang maglakas tayo ng loob para bumangon araw-araw. Sa pangatlong katanungan, kung ikaw si Tio Simon, gagawin niyo rin ba ang ginagawa niya at bakit? Binibigay mo tayo? Para po sa atin ay gagawin ko ang kanyang ginawa ay nagkita naman natin na sa pagkakita pati ng ulat ganito rin ang sa akin ay bunga naman ay Okay, tama. Mahusay. Sinas pa natin si binibigay mo tayo. So, kung i-open natin ito sa sarili ay mainam na kung titibayin natin ang pananampalataya sa Panginoon dahil sa oras ng kasabihan ay magsalita yung pwede natin maaari tayong masayahin kahit sa oras ng kasabihan. Pagkakapat ng katanungan, ano ang kalagahan ng pagkakaroon ng pananalig o pananampalataya sa Panginoon? Ginoong Corinthians, ano ang kalagahan ng pananalig o pananampalataya sa Panginoon? Para makasalanan natin kung paano makalaga ang Panginoon. So, yun sa pinapakita ko dito kanina, so kahit na tayo bata, paggawa ni Lord ay kung meron ka Panginoon, ay tumakatay ka na, hindi yun talagang masakit para sa atin dahil nawala ng tao. Pero pag meron ka Panginoon, kapag kayo namatay na, ito ay parang victory sa iyo na kasama mo na yung Panginoon. Tama. So, mahusay sa Ginoong Corinthians. So, ang pananalig sa Diyos ay malaking tulong upang sa oras ng kasabihan ay hindi tayo maluksa o masaya pa rin tayo kahit sa oras ng kasabihan. Okay, sa panglimang katanungan, anong elemento ang akdang sa Tio Simon binigyan sa kanya? Okay, bakit? Okay, magaling. Okay, so ngayon ay may gagawin naman tayong pangkatan. Ipapangkat ko kayo sa tatlong pangkat. Okay, dito magsimula ang unang isa, dalawa, tatlo, isa, Dalawa. isa, dalawa, tatlo, isa, Dalawa. okay, anong unang dalawa po. okay, so dito ang pangunang pangkat. Sa dalawa ang pangatlo. Pakibilisan.
Okay, so, makinig ka na. Makinig muna daw kayo tumayo. May pamantayan muna tayo dito sa gawain natin. Okay, so, bago nyo kayo dito sa aking buhay, may pamantayan tayo dito. Buhay, una. Kanina naman, 10 puntos, 10 buhay, 10 puntos. Operasyon, 10 puntos sa buhay, 10 puntos. So, pumili kayo ng pinatawan nyo sa inyong pangkat at lumapit dito sa pagsulit nyo. Ito ang bandang pangkatatluhan dahil may video sa gitna. Okay, makinig ko na. 1, 2, 3. Okay na siya. Okay? So, pumili kayo ng pinatawan. Oh, pangkatatlo. Minusan ka na center. Ay, dito na to. Okay? So, ang gagawin ninyo ay tutukuyin ninyo kung anong karakterasyon ang pinapakita sa kauhan. So, may napunto kayo kauhan. Meron ako. Okay, pumili kayo ng babae dito. Okay, pagkatapos ay isulat niyo sa buong papel yung karakterasyon. Isulat sa buong papel yung sagot niyo kung anong karakterasyon ang pinakita sa tauhan. Ibigay niyo lang kayo ng okay, group 2, gumawa kayo ng bilog. Okay, tapos na ba? Di ba po? May 4 na minuto na lang kayo. Pagkatapos na 5 minuto, ipasa na yung mga papel. Isang minuto na lang. Dalawang minuto na lang. Pagkatapos na, ipapahagi nyo dito sa harap. Okay, isang minuto na lang.
upang magbahagi dito sa harap. Okay, tapos na hindi ay ibahagi nyo na ang kanyang kasagutan dito sa harap. Ang unang makabahagi ay panaglong mga grupo. So, ang aming napili na karakter ay ang boy. So, ang lalaki, batang lalaki sa tula. So, ang karakter ng bata ay isa siyang magalang, no? Makikita naman sa kanyang pinapakita doon sa tula na magalang siya sa kanyang ina, maging na rin kay sa kanyang tiyo si Mon. At may pananalig sa Panginoon. So, makikita rin, naririnig din natin no, na parang nakapokus talaga siya, nakikinig talaga siya sa payo ng kanyang tiyo Simon na nagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa kanyang sa kakatanda. So, yun lang. Okay, palagpakan ng unang pagkat. So, ang napunod namin ay ang ina. So, makikita sa video, talaga na ang ina ay may pananampalataya sa Diyos. Kasama po ni ina. Dahil hindi na niya nakakaligtaan, kaya tinatay niya anak na magsimba, Okay, dito. Okay, palagpakan ng unang pagkat. Unang pagkat. ang ikabunan ay si Simon Justo. Kanyang karakterisasyon ay una, mainitin ang ulo noon. Dahil nga nung time na na-accident siya, naging mainitin ang kanyang ulo. Parang mapagkumbaba, yung time din na nalaman niya nasaksihan niya yung aksidente sa isang bata. Mahilig magkwento sa kanyang pamangkin na si Boy. Mahilig magbigay ng payo sa kanyang pamangkin at padasalin before at after noon dahil nung hindi pa siya na-aksidente, padasalin talaga sa Simon. Pero yun nga, nung aksidente siya, parang hindi na siya naniniwala. Pero nung nasaksihan na niya yung aksidente ng isang bata, hindi naman niya malika. Simula yung nagiging padasalin. Pinagaling, so palagpakan natin ang unang pagkat. Ang dalawang pagkat. So ngayon, nandito ang inyong pagkat. Pangkat, tatlo. Tatlong puntos. Pangkat isa, 30 puntos. At pangkat pangalawa ay 30 puntos. So ngayon, handa na ba kayong sumagot sa mga katanungan? Sa patungkol sa Agdang Testimony? Okay, so una sa napanood ng video, ano ang napansin niyo sa Agdang Testimony? Ano din ba yun? So, base sa pinapakita na sa pagkita pinapaitin ko Hindi tama, magaling sa pagpakan natin po yung so ito rin ay patungkol sa amahin na si Boy at si Simon na nananalig pa rin sila sa Panginoon. So pangalawang katanungan, ano ang mensahe na pinapakita sa Agdang Simon? Pinipiling ba niyo? ang mensahe ay marami siyang mensahe, pero yung pinaka-point ko yan, huwag mawalan ng pag-asa at huwag kang mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Dahil na, yun nga, yung iba, hindi naman natin masisisi na mawalan sila ng pag-asa sa mga obstacles na nilalanas nila. Pero, yun nga, yung pinaka-point ng pinaka-mensahe ng dula na yun ay sana huwag tayong mawalan ng pag-asa na merong mga sana. Okay, tama, magaling. So, ang mensahe na pinapakita sa Agdang Simon ay ang matibay na pananalig sa Panginoon dahil sa nakita niyang pangyayari sa batang aksidente ay doon na niya nakita na dapat matibay tayong manalig sa Panginoon. Okay,
Okay, pangatlong katanungan. Ano ang palagahan ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa napanahon na dula? Okay, Ginoong Barretos. So, kalagahan, pag meron ka Panginoon or Diyos sa buhay, ay talagang pupunta ka sa langit pag meron ka sa Panginoon. Lahat ng bagay ay makakaya mo kahit para sa iyo ay hindi mo ito makakaya sa Panginoon. Then ay possible. Palatakan natin ang Ginoong Barretos. Magaling. So, ang kalagahan ng pinapakita ng dulang sa iyong simbol ay sa pananalig ng Diyos ay kahit sa oras ng kasawian o aksidente ay hindi pa rin tayo mawawala ng pagsasaglay ng Panginoon ay nandyan pa rin. At kagaya ng pinakita sa video na yung bata na si walang pangalan. So, nakangiti pa rin siya kahit siya na ay napagdaan. Okay, so pagkakot na katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa Binibining Laguna? So, ang pangunahing tauhan sa dula ay ang si Boy at ang kanyang ina at ang si Tio Simon. Pangunahing tauhan. Ay, pangunahing tauhan si Tio Simon dahil Magaling, pagkakot natin sila natin. Ang pangunahing tauhan sa Dr. Simon ay si Tio Simon. Dahil siya ang pinakasentro sa dula. Okay, magaling. So, panglima, pangaling pala, sagdang palitika ng Tio Simon. Ano ang elemento na ginamit sa dula? Binibining Celeste. Ano ang elemento ang ginamit? So, mga elemento sa maraming yun, no? Yung spirit, yung tauhan, yung tagpuan, yung paglabas-mas ng mga at ang kwento at ang buong kwento. Okay, kung papatay natin kung ang pinakasentro ng akda, sino ang, ano ang elemento na ginamit? Kung papunay ka wala siya ang pinakasentro, so anong elemento ang ginamit? Okay, so, ano? Actor po. Okay, magaling. Bakit actor? Po, ang karakter doon ay si ang tauhan ay si Tio Simon na siya nagdadala ng Kaya ang akidipin mo, ang mga katawan siya na ang mga magsasabuhay ay sa mga salita na buwan sa territory sa uso. okay, para pa lahat ang lahat ng mga. So, tamang ka na mga sagutan nito. Ang ibig ko lang tulad na ginamit sa Tio ay actor. Dahil siya ang nagsasabuhay ng kwento. script o kwento. Okay, para mas magdagdagan pa ang iyong mga kalaman, ay tatalakayin natin ang elemento ng dula. Pero bago natin tatalakayin ang mga elemento ng dula, ay kinalanin mo natin kung alam niyo muna natin kung ano ang dula. So, ano kaya ang dula? Pamilyar ba kayo sa salita nito? Ano ba kayong kanila na bago simulan, maaari bang saalit natin yung mga kuhan? Para tayo pinapatitig. Okay, ayos na ba? Sinupo namin na. So, ang dula, ito ay isang uri ng panitikan na ang ating elemento na maraming tagpo. Ang halimbawa nito ay ang dulang Limon. Ang dula ito ay ang layunin ng dula ay upang itangkal sa entablado o sa isang tangkalan. So, naiintindihan niyo na ba ang pagkugan ng dula? Dahil dyan ay tadako tayo sa mga elemento nito. Ano kaya yung mga
elemento na dula. So, hindi mabubuo ang dula kung wala ang mga elemento. Ito, sumahalaga ang mga elemento upang mabuo ang isang dula. Gaano man ito ka haba o kaikli. So, narito ang mga elemento. Ang unang elemento ay ang script. Nakikita lang ba ng lahat? Okay. Makinig ng maigi. So, ano nga ba ang script? Ang script ay ang pinaka-kaluluwa na isang dula at dito nakikita ang hangay. So, sa script, dito nakikita ng mga tauhan kung ano yung mga gagampanan nila, paano nila gagampanan ang kanilang karakterisasyon, ano ang kanilang mga tatapunian. So, narito yung halimbawa ng isang script. Bukod sa dito makikita ang kung paano nila gaganapan ang kanilang mga karakterisasyon, nandito yan sa script makikita yung mga tinatawag na sound effects o mga dialogo. So, narito ang halimbawa. Hayaan niyo akong basahin ito para sa inyo. Sa pagtaas ng tabi, makikita si Boy na kinikita ng kanyang ina. Nababakas sa mukha ng bata ang pag-ainit, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. So, narito yung gagawin ng babae. Nakikita sa isang open and close parenthesis. So, biglang uunat ang babae, saglit na sisipatin ng ayos ng anak, saka ngiti. So, nandito yung dialogo ng ina at ni Boy. So, si ina, o ayan, dinamukha kang tao. Siya, dahil muna at ako naman ang mag-ihis. So, sasagot naman si Boy ng padabog. At sasabihin niya, sabi ko ayaw kong magsimba eh. Tapos, magsasalita ulit si ina na ayaw kong magsimba. So, dito sa script, makikita mo, no, yung dialogo. So, dito, kung makikita ng script, nagiging organisado yung kung ano yung sasabihin ng mga gumaganap. Naintindihan lang ba? Oo! Masyado lang ba akong mabilis o tama lang? Okay. Ang susunod naman ay So, ito yung pinanggit kanina ni Binibining Duelo. So, ano nga ba yung actor o karakter? So, ang actor o karakter, sila yung nagsisilbing tauhan, ang gumaganap o nagsasabuhay ng dula. So, masasabi natin na tama yung sinabi ni Binibining Duelo. So, ang halimbawa nito, ang halimbawa ng karakter ay yung sinabi kanina. Ay yung napanood yung kanina sa Dula Tio Simon na si Tio Simon. Ang ibang mga karakter doon sa Dula ay si Ina at si Boy. Si Tio Simon, siya yung pinaka-pangnaming karakter. So, narito yung mga halimbawa. Si Boy, si Ina, at saka si Tio Simon. So, yung mga karakter, yung mga actor o karakter, sila yung nagsasabuhay ko. So, hindi mabubuo yung isang dula kung walang karakter kasi walang silbi yung script. Walang silbi kung nakasulat yung magandang script kung wala namang gaganap. Ang susunod naman ay ang dialogo. So, ano nga ba yung dialogo? Ang dialogo ay ang mga bitaw na linya sa pagpapakita ng emosyon. So, halimbawa nito ay yung pinagkita kong script kanina. Ano yung nabubuong emosyon doon? Di ba? Yung pagkagalit? Di ba? Kasi nagalit yung ina sa kanyang anak. Kasi nga ayaw nito magsimba. So, narito yung halimbawa. Ito yung dialogo ni Boy at ng kanyang ina. So, ang sabi nito ni Boy, pero, tapos sumagot naman yan ang kanyang ina, gusto na sabi. So, ang emosyon dito ay galit. Ang kasunod naman ay ang tanghalan. So, ang tanghalan, ito ay ang puo na pinagtatanghalan ng dula. So, ang halimbawa nito ay ang Manila Metropolitan Theater. So, pumilihan ba kayo dito? Oo! Okay, pumilihan kayo. So, nanonood pala kayo ng mga dula sa mga teatro? Oo! Siguro yung ilan kasi
mahal yung ticket dito, di ba? At bukod pa dyan, ang iba pang mga teatro ay ang Siddhartha Theater. Pero pwede ba maging tanghalan ang isang silid-aralan? Siyempre, pwede kasi yung tula kung saan itinatanghal. So kung yung tula ang nais ng mga aktor o ang nais ng director ay itanghal ito sa loob ng silid-aralan, so sabi natin na ang silid-aralan ay isa rin tanghalan. Ang kasunod naman ay ang direktor. Pamilyar ba kayo sa direktor? Maaari bang maging kapitbahay ninyo yung direktor? Pwede, no? Kung yung director nyo ay nakakinamalapit sa inyo. So, ang direktor, sila yung nagpapakahulugan sa isang script at ang nagpapasya sa pagbubuan ng tula. So, sila yung namumuno kung paano dapat ang iyong pagkilos, ang iyong graphic, kung paano ka dapat magsalita. So, ang halimbawa ng mga direktor ay sina Carlo J. Caparas at Jose Javier Reyes. So, si Carlo J. Caparas, siya ang direktor ng Ang Panday. Pamilyar pa kayo sa Ang Panday? Tapos ito naman si Direk Jose Javier Reyes, siya yung siya yung taga-direke ng Kasal, Kasali, Kasalo. Pamilyar pa kayo dyan? Okay, magaling. Inaantok ba kayo? Labanan niyo yung antok niyo kasi wala kayong masasagot mamaya. Ang kasunod naman ay manonood. Okay, manonood. Sino kaya ang mga manonood sa isang tula? So, ang manonood, ito yung tawag sa taong tagasaksi ng tula. Maaari bang kayo ang maging manonood ng isang tula? Maaari kayo ang maging tagapanood. So, sila yung, ang halimbawa nito ay kayo, mga mag-aaral. Pwede rin yung mga kabataan, mga magulang o mga guro. Nakadepende yun sa isang tula kung sino yung manunood ng tula. Kasi, ang layunin ng tula ay pagtanghal. So, kung hindi ito itatanghal o walang manunood ito, ay hindi magiging epektibo, hindi matatamo ang layunin nito. Hindi ba? Okay, magaling. So, ang panghuli naman ay tema. Ang tema, ito ang pinakapagsa ng isang tula. So, ang halimbawa nito, ay, dito sa tula, dito nakapokus yung, dito umiikot yung kwento na isang tula. Kasi dito man yung focus niya. So, ang halimbawa ng tema, ay ang pag-ibig at pakikibaka. So, sa tulang Tio Simon, ang tema doon ay patungkol sa pananampalataya. Magaling na, nunood talaga kayo kanina na maibig sa ating video. So, ngayon, natapos na ang ating talakayan, ay upang meron ba kayong natutunan? Ano ba kayong nais namin? So, ngayon, dahil wala kayong katanungan, ay gagamitin natin ang inyong mga natutunan. Gagamitin natin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng isang pagsasatula. So, maaari ka bang naisabing ito? Okay. So, magbilang kayo ng dalawa. Kayo na. Ito yung unang pangkat at saka doon yung ikalawang pangkat. So, ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng isang maikling tula gamit ang mga elemento ng tula. Lahat po ba ng elemento, Guro? Yung script, pwede isulat nila sa papel, pero dapat makita yung mga elemento kagaya ng aktor. Di ba? Yung tema. Dapat malaman mga ipagayag nyo sa inyong mga manonood kung ano yung tema. So, maliwanag lang ba? Okay. Ipapakagi ko na yun ang pamantayan. Kung kami mga mag-aaral, meron ka ba yung katanungan? Kung meron katanungan, huwag Mahiyang magtanong. So, para sa pagganap, bibigyan namin kayo ng 10 puntos. Pagka malikhain, 10 puntos.
kooperasyon sa pungpuntos, paggamit ng mga elemento ng sula. 20 puntos. Sa kabuuan, meron itong 50 puntos. So ngayon ay bumuo kayo ng bilog. Bumuo kayo ng bilog. So sasabihin ko, bibigyan ko kayo ng 4 na minuto para mag-ilit at saka 3 minuto para ipahalan mo yung sula. Tandaan ang mga kababayan para meron kayong palaging marka. Bakit maingay? Bumuo na kayo ng bilog. May tingko na lang na kaya. Diyan na. Ako ako side ko yun. Sino ako? Uy, Jimmy! Dahil ang iyong 4 na minuto ay nagsisimula na. Balik, iba na ko manaw. Mas nawala na sa... Nang kay Lai. Ha? Nasa buong. Magkano kayo na nagsisimula? Ibalik na. Ibalik na. Meron na lang ako kayong 3 minuto. Matabagang ngayon lahat. Ha? Hindi pwede. Hindi pwede manonood. Makinig, hindi pwede na lahat ay manonood ha. Dapat merong aktor. So kayo yung bahala kung ano yung genre na gagamitin ninyo. Ano yung tema na inyong ipag-focus ninyo. Ayaw din siya. Ayaw din siya. Ikuan kay puro ko nakita. Tapos na ba? Plano ang lahat? Hindi pa. 2 minuto na lang ang natitira. Gamitin nyo yung mga actor nyo. Isang minuto na lang.
Okay, magtahimik na ang lahat. Simulan natin ang pagtatanggal sa unang pangkat. Doro, ipapasa mo bang screen? Ipapasa ang screen? Mayra. Mayra, dito ka na ko ron. Goro, manonood lang ako, Goro, ha? Ready na niya? Okay, simula na. Unang pangkat. Okay, guys. Lights! Camera! Action! Nasaan yung assistant ko? Jan! Akin na yung screen. Oh, yung coffee ko, pakikuha. Ba't ang tanga-tanga mo? Scene 1. Oh my God, scene 1 na lang mo. Nasaan yung actors? Oh my God, nasaan yung makeup artist? Bakit nila ng mukha niya? Faster! Yung isa naman, nasa lahat sa dashboard. Okay, scene 1. Kaya ba, Direk? Ihanda ng camera. In 3, 2, 1, action! Teka lang. Pwede ba pumarap ka sa camera? Yung body mo naka-sign. Okay, take 2. Okay na ba, Direk? Okay na. Lights! Camera! Action! God! Bakit may katanga-tangang dumaan doon sa gilid? Kasama ba yan sa actors? Basa ka, sabay natin. Wala, maraming salamat. Yung ating balikan, kung ano pa ba yung ating nalakay natin. Pero mukhang asa po na sa kayo sa bakod. Ang box na yan naman, manonood, magsitahimik. Lights! Camera! Action! Meron na lang tayo ng minuto bago tayo malis. Maganda na kayo.
kayo dyan? Taga lang. Kompleto na ba lahat? Hindi pa po. Sige muna. Head count. Mula dito, isa. Ang head count ka, binibini. Bilisan mo. O, sige, kompleto na tayo. Alis na. Let's go! Kuya, hinihintay lang. Doon, nahulog sa bangina, sinasakyan nilang bus. Ayos na bang lahat? Nasiyahan pa kayo sa inyong mga pagsanghan? Hindi po. Bakit? Kami nasiyahan po. Kami pala. Nadaan talaga may kakay, lalo ng mga artistahe ng mga Filipino major. So, nakikita ko no na, base sa inyong pagtatanggal, nakita ko na nagamit nyo talaga ang inyong mga natutunan. Meron talaga kayong natutunan, lalo na dito yung unang pangkat kung saan ginamit nila yung ating talakayan ngayon kasi makikita na meron sila director. So ngayon, narito ang inyong mga marka. Para sa unang pangkat, meron kayong 5. Yung dalawang pangkat naman, 4 na food sa... Ngayon, tapos na natin gamitin ang inyong mga kalaman, ay subukin naman natin ito. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganun. Bago muna, ipakiayos muna ang mga upuan. Pakidilisan. Pakidilisan. Maupo ka lang, binibining ilaya. Ngayon ay susubukan natin inyong kaalaman kung meron bang kayo natutunan sa aming talakayan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pasulit. So ngayon ay sa mga lahat, makibilang kung ilang hanay kayo. Meron na ba lahat ng papel? Ay, napansin ko, madami dito. Pakilipat dito sa upuan dito. Mga
Pakilay pa lang, pakibilisan. Masyado kayo matikit. Pwede bang huwag kayo matikit sa inyong kaklase? Baka makusyahan kayo. Huwag muna magsagot. May sasabihin pa ako. Sa panuto, dilugan ang titik o letra na wasto sagot sa bawat item. Paalala, bawal magdura. Ang magdura ay hindi na kasali o mali na kaagad. Naintindihan lang ba? Opo! Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto o pasagutan sa inyong papel. Ang 5 minuto ay nagsisimula na. Kapag may nakita ko dumingin sa klase ninyo, ay babawasan ko ng puntos. May 4 minuto na lang kayo. Sagutan namin. Sorry. Meron na ba natapos? Tapos na na? Buti kung ganun. Pagkitaas ng kamay kung sino ang tapos na masagot. Ibaba na. May 3 minuto na lang kayo. Sagutan ang masagot. Sino ang tapos na? Pakita sa kamay. Sino ang tapos na? Madami na nakatapos. May 2 minuto na lang para sagutan yung ulit. Isang minuto na lang. Pakita sa kamay kung sino tapos na mag-sagot. Tapos na ang binigay ko ng oras para sagutan yung mga papel na sulit. Ngayon ay magpalitan na kayo ng papel. Counterclockwise. Alam niyo na ba yun, di ba? Opo! One, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay makinig kayo mabuti kasi itinigda ko lang yung mga kasagutan. Una, alpha. Bakit nakagulo dyan? Okay na po. Pangalawa, alpha. Pangatlo, alpha. Pang-4, delta. Pang-5, delta. Pang-6, bravo. Pang-7, delta. Pang-8, delta. Pang-9, Charlie. Pang-10, alpha. 11, delta. 12, bravo. 13,
Charlie. 14, Delta. 15, Alpha. 16, Delta. 17, Charlie. 18, Charlie. 19, Delta. Ang 20, Delta. So, nakuha lang ba? Wala ba na? Mabuti ko gano'n. So, ngayon ay ibalik na. So, may alis na papel. Tapos na kayo magbilang dyan? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Ngayon, ay sino nakakuha ng perfect score? Pakitaas ang kamay. So, madami talaga nakakuha. Ikinig talaga kayo sa aming talakayan. So, ngayon, ay nakikita ko naman ang inyong pakikinig sa aming talakayan. Ngayon ay magbibigay ako ng dagdag aralin para sa inyo. Ang dagdag aralin para sa ating araw ay magsalisip ng halimbawa ng kwentong bayan. Magdala ng sticker nito at magdala rin ng mga kagamitan para sa pag-stream. Malinaw ba ang lahat? Yes! So, mabuti kung ganun. Ngayon ay So ngayon, bago natin tatapusin ang klase, ay meron muna ako ibibigay sa inyo ng mga isang kasabihan. Na huwag palaging nakatutok sa nakaraan. Magtiwala sa Diyos at humarap sa kinabukasan na may pananampalataya. So nangangahulugan ito na kahit na meron tayong mga negatibong mga karanasan sa ating nakaraan, matuto tayong maging positibo, magtiwala sa Panginoon at dahil ang bukas ay iba na namang kabanata o tagpo ng ating buhay. So dahil dyan, ay bago ko na ibahagi sa inyo ang kasihan ay babalikan natin ang mga layunin. Mga mag-aaral, may natutunan ba kayo sa araw na ito? Okay, magaling kung gano'n. So, babalikan natin ang lahat ng mga layunin. Makibasa ng unang layunin. Natutukoy ang manifestasyon ng mga tauhan sa kasilingan ng aklas at paghuhusga sa kalawalala. Natabo ba natin ang unang layunin? Okay, magaling ang pangalawang layunin. Nakagawa ng isang maikling tula gamit ang mga elemento ng tula. Natabo ba natin ang pangalawang layunin? Okay, magaling. Ang pangatlong layunin? Napapahalagaan ang pagkakaroon ng tibay ng pananampalataya sa Panginoon na tula. Natabo ba natin ang pangalawang Okay, magaling dahil natamo natin ang lahat ng mga layunin. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay, so diyan nagtatapos ang aming talakayan ngayong araw. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang score sa ating pastorin ay 20. 20. 20. Ay sulat. Sa mga asukar ay sulat yung mga progress na yung nakuha sa ating activity. Nakalagay na po.